Tinanong si Jesus ng pinakapunong saserdote. Ganito ang nilalaman. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Ang tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, kung nagsasalita ako o nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos na noon ay ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong saserdote. Ito ho, mga pinakapunong mga saserdote na ito ho yung makapangyarihan noon. At ito ho sila ho yung sa mga Sanhedrin o yung pinakamataas na kalipunan ng mga tao noon. Binibuo po ito ng 70 na miyembro ng Sanhedrin na ang pinakapunong itong saserdote na ito. Ngayon, sinagot ng Panginoong Hesus, yung isa rin sinampal ang Panginoong Hesus, na nakagapos na noon, si Caiphas kasi, yung pinakapunong saserdote. Siguro, talaga nagpapaliwanag ating Panginoon sapagkat dinidepensa niya ang kanyang sarili. Itong kaharapin pinakapunong saserdote, sa ngayon, napakarami pa rin ngayon ng mga pinunong ganito, na kapag tayo naparap na sa mga matataas na ganito, parang tayo'y halos anong tawag doon sa manok na tsiope. Parang tsiope na tayo, hindi na tayo makapagsalita. Pero ang Panginoon sinabi niya ang katotohanan. Ano kung sasabi niyo, Kuya Ben? Makikita po natin dito sa pangyayaring ito, no? Si Jesus, pag sumagot talaga, makatarungan ang kanyang paghahanap. Malalim na katarungan ang kanyang pagbibigay. Tingnan po ninyo, sabi rito, si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Sa dami nga naman nakikinig nun ang napakaraming tagasunod nung panahon na yon. At napakaraming tao kahit na yung magparami siya ng, doon na lamang sa pangyayari magparami siya ng pagkain para sa 5,000 tao, na puro lalaki lang ang binilang, na wala pa yung mga kabataan, wala pa yung mga babae. Doon sa karaming taong yun, wala bang makapagsasabi at makapagsasalita para kay Jesus? Wala bang maaaring magtanggol sa kanya? Wala bang sisigaw doon na ito yung kanyang itinuro? Ito ang sinabi niyan totoo. Kaya si Jesus, kung titingnan po natin ang kanyang sagot sa mga tanong, ibinabalik niya sa sambayanan. Kayong nakakaalam. Kayo ang nakakakita. Bakit hindi kayo makapagsalita? Napaka-imposible kasi sa pangyayaring yon na walang nakakarinig kay Jesus at walang nakakita doon sa mga bagay-bagay na kanyang ginagawa at ng kanyang mga alagad. Kaya nang sagutin ni Jesus ng pagganito, sino nga ba naman ang hindi makakarinig sa kanya sa dami ng tao sa tuwing siya'y mangangaral? Subalit hindi po ito yung punto na ibig iparating ng ating Panginoon. Ito yung punto na sa mga kapanahonang ito, tayo ang nakakakita, tayo ang nakakasaksi ng mga nangyayari, pero hindi tayo marunong magsalita. Hindi tayo marunong magtanggol. Hindi tayo marunong
unawain ang ating kapwa. Hindi natin kayang unawain ng iba. Ang mahal sa buhay, ang sinasabi ng Diyos, ang mga mensahe niya. Kaya sabi ng ating Panginoon marami, hayag ako nagsasalita, pero bakit wala man lamang sa akin magtanggol? Wala man lamang magsalita para sa pangalan ko. Ito yung hinahanap ng ating Panginoon sa mga sandaling iyon, na nasa harap siya ng isang pagkakataon na naroon na ibubuwis ng kanyang buhay. Wala man lamang sa mga taong nakinig, wala man lamang sa mga taong pinakain niya, pinagaling niya, na magsalita sa harap ng saserdote. Napakarami maraming tao nang iharap sa saserdote. Ang daming tao. Imposible na wala roon ni isa man na nakinig sa kanyang mga aral. Kaya nang tanungin siya, sabi niya, hayagan akong nagsalita. Pero ang hinihiling dito, mga minamahal kong mga tagapakinig, tayo, sa kapanahonang ito, natuto na ba tayo na ipagtanggol si Jesus? Natuto ba tayo na sabihin kung ano ang tunay na aral ng ating Panginoon? Ano ang gusto niyang ihatid at ipinakitang pagmamahal sa atin? Kaya po, dito ngayon, sa mga pagkakataong ito, dito sa pangalawang bahagi, narito yung papilan din nangyayari ito, yung mga, sabi ko po nga sa inyo kahit yung mga politiko, maraming bodyguard kapag ito'y nakabangga, maalaala nyo, mayroong isang pangyari sa isang hotel nagkaroon ng banggaan na isang politiko, yung nakabangga ng pangkaraniwang tao, nagkaroon lang ng kunting-kunti lang na sagutan. Abay, binugbog na yung taong ng politiko. Nangyari po yan Ganyan yung mga tao Pag nakakita ng may lakas, kapag nakakita ng may iginagalang itong taong ito, may pangalan sa lipunan, kapag ito may mga bodyguard na kasama, pag ito'y nakabangga mo, nakatitiyak tayo, hindi lang sampalang aabutin mo, lalo na wag simagot-sagot ka. Halimbawa, congressman yan, senador, at marami nakapalibot dyan na security, subukan mo magsasalita ka riyan na pag hindi nga nabugbog ka. Nangyayari ito hanggang sa ngayon Nangyayari ito sa papel, sa pagpapapel nila, may epal ang tawag dyan Dahil may epal siya sa saserdote yung pagharap kay Jesus. Abay, yung pumapil na gwardya sinampal kagad si Jesus. Kung makikita po natin doon sa bagay na yon, pinagalitan si Jesus Nagalit yung security dahil bakit ko pabalang daw na pagsasagutin ni Jesus? Hindi pabalang yung sagot ni Jesus. Isang katotohanan ang gusto niyang palutangin na yung mga taong nakikinig doon, dapat bumulaga kayo, magsalita kayo. Pero anong nangyari? Wala nga po. So, ano ang sabi ni Jesus? Ano ang tanong niya doon sa security? May nakita ka bang mali sa ginawa ko? Kung tayo pong lahat ay makatarungang tao, kung tayo pong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, ay mayroong sapat na pagmamahal sa kapwa at may sapat na kaisipan, tayo mismo, sa mga sandali ng pagpapalutang ng katotohanan ng buhay, kinakailangan tayo mismo magsalita. Kinakailangan tayo mismo ang magbigay ng pagtatanggol sa taong naaapi. Pero sa pagkapanahonang ito, kapag nakakita ng naaapi, kasama tayo pa sa nang-aapi. Kapag nakakita ng taong nalulugmok, kasama pa tayo sa naglulugmok. Kapag tayo may nakarinig ng mga sinisiraan, chinichismis, kasama pa tayo sa chismisan. Sa halip na tulungan nating maibangon, sa halip na matulungan natin na malinis ang pangalan ng taong walang kasalanan, sumasama pa tayo. Taong ito na sumampal sa ating Panginoon, na naghahanap ng kung ano lamang bagay na kamalian ni Jesus, sumama pa siya sa pagkakamali. Sumama pa siya sapagkat ito yung katotohanan, hindi niya, pilit niyang ikinukuble na hindi niya kilala si Jesus. Gayong sinasabit inulit ni Jesus, nagturo siya ng hayagan. Nagsalita siya
ng buong buo sa maharap ng tao, sa sinagoga, at sa mga Hudyo. And yan, si Kuya Ben, napakinggan ho ninyo ang